Sa hindi pa nakakapanood ng part 1 ng ating kwento, subukang bisitahin ang link sa description, kung okay na tuloy tayo sa part ng ating kwento. At tinulak na nga ng ating bida ang kanyang master sa kanyang higaan at ito ay mayroong ngiting tagumpay. Sabi pa ni Meng Dai sa ating bida na siya daw ay isang lapastangan na traidor na disciple, at nasabi na lang ni Meng Dai sa kanyang sarili na ang rason daw kung bakit siya nagkakaganito ngayon ay dahil hindi niya magagamit ang kanyang lahat ng mga techniques. Matatawag daw siya ngayon sa mga oras na ito na siya ay isa na lang ordinaryong tao. Sabi pa ng ating bida sa kanyang master na kung ano na ba daw ang kanyang gagawin sa kanyang master sa mga oras na ito, syempre daw kanya munang esild ang cultivation ng babae na ito, at sa isip-isip ng ating pasaway na bida habang kanyang hinawakan ang pisngi ni Meng Dai na ang araw na siya daw ay hinahabol ng 10 saints ay lihim daw niyang ginamit ang makalangit na wipang Samsurasil. Ang treasure daw na iyon ay binigay sa kanya ng kanyang system. Ayon pa sa system na ang itim daw na ito ay isang heavenly weapon mother and son Samsurasil, ang category nito ay silang type drop, ang grade, ito daw ay isang godly, ginagamit ito upang magawang tahimik na gamitin ang selyo, upang ay seal ang cultivation ng mga piling babae sa loob ng kanilang katawan gamit ang sun seal, ang mother seal ay maaaring magbigay daan sa user na ay seal ng lubusan ang iba pang mga party cultivation, sa anumang oras. Ang numero na maaring paggamitan nito ay 2 at ito ay pwede pang gamitin muli, at sabi pa ng ating bida habang kanyang naalala ang sabi sa kanyang system patungkol sa treasure na kanyang gagamitin ngayon, nagagawin daw niya ang lahat sa mga babae na mga cultivators na malaking hangganan sa ilalim daw ng kanyang selyo, sila daw ay makakagalaw lamang ayon sa ilalim ng kanyang utos, at hindi maalis ang tingin ng ating bida sa mukha ng kanyang master. Sabi pa niya sa kanyang master na siya daw ay namuhay na ng libo-libong taon ngunit ang kanya daw balat ay makinis at maganda pa rin tingnan, sumagot naman si Meng Dai sa ating bida talaga daw palang isa siyang traidor na disciple, at may lakas pa daw ito na loob na hindi siya respetuhin, hindi ba daw ito natatakot sa kanya, pag nagbalik daw ang kanyang cultivation ay talagang papatayin daw niya ito, hindi naman nabahala ang ating bida sa mga banta sa kanya ni Meng Dai at kanya lang itong tinawanan. Sabi pa niya na magmadali daw ito at patayin na niya siya na kanyang disciple, huwag daw itong laging tahol ng tahol at hindi man lang kumakagat, at si Meng Dai naman ay hindi nakasagot sa mga sinabi sa kanya ng ating bida, at bulong pa nasabi ng ating bida kay Meng Dai na kung ipapaalam daw niya sa master ng Heavenly Sword Pick na si Liu Zu ang tungkol sa katotohanan na nawala ang iyong cultivation, ano daw pa sa tingin mo ang kanyang gagawin? Noon ay pinatay mo ang kanyang ama sa isang latak ng iyong espada, paanong hindi siya makakaganti sa pagkamatay ng kanyang ama kapag nalaman niya na nawala na ang iyong cultivation, at nasabi na lang ni Meng Dai sa kanyang sarili habang nag-alala na hindi daw niya hahayaang marinig ni Liu Zu ang tungkol dito, sigurado daw napapatayin niya siya, iyon daw ay isang baliw na babae, habang ang ating bida naman ay nakangiti na parang demonyo habang kanyang tinitingnan ang reaksyon ni Meng Dai. At agad na sinabihan ni Meng Dai ang ating bida na kunin na daw niya ang kanyang heavens materials at earth treasure, maging ang mga cultivation materials, bilang kanya daw master ay ibibigay niya iyon, pumili lang daw ito kung ano ang kanyang gustong kunin, hindi naman nakinig ang ating bida sa mga offer sa kanya ni Meng Dai at kanya lang hinawakan ang balikat nito, saad pa ng ating bida kay Meng Dai na wala daw siyang gusto kahit alin man doon dahil iba daw ang kanyang gusto. Nagtataka naman si Meng Dai sa ginawa ng ating bida at ito ay napasigaw, at pinatungan na nga ng ating bida ang kanyang master, at si Meng Dai naman ay napasigaw na lang, at nagmamakaawa na huwag daw niya gawin sa kanya ang kanyang masamang balak, at makikita si Meng Dai nga namumula ang kanyang mukha habang gigil nga nakatingin sa ating bida, nasabi na lang niya sa kanyang sarili, na ang lakas daw ngayon ng ating bida ay kamangha-mangha kahintulad daw ang kanyang lakas sa isang high saint. Wala daw siyang magawa sa tao na ito, at sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang naalala ang kanyang nakaraan na wala daw siyang kaaway maging sa banal na lupain ng Taisu ngunit nakibahagi daw ang babae na ito upang patayin siya, at agad niya sinabihan si Meng Dai na ngayon daw alam na niya kung paano ang matakot, at nilabas na nga ng ating bida ang kanyang teknik, saad pa niya sa kanyang master na iiwan daw niya ito sa kanyang katawan itong teknik na ito. At si Meng Dai naman ay kanyang sinabihan ang ating bida na siya daw na isang disciple ay mayroong ancient technique, ito daw ay parang kapaki-pakinabang sa iyong sarili, at sa isip-isip naman ni Meng Dai habang hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa nilabas na teknik ng ating bida, na saan daw ba kinuha ng traidor na disciple na ito ang ganitong teknik, ang teknik daw na ito ay kahintulad ng pagmamay-ari ng makalangit na daw, ito daw ay isang hindi ordinaryong item.
at sa ilang sandali hinubad na ng ating bida ang pang-ibabang saplot ng kanyang master. Sabi pa niya sa kanyang master na ito daw ang kanyang kunin ngayon, at dagdag pa ng ating bida na ibigay na daw niya sa kanyang disciple ang kanyang buong katawan sa mga oras na ito, habang si Mengday naman ay wala nang nagawa sa manyakol nating bida, at makikita na nga na natulala si Mengday sa ginawa ng ating bida habang ito ay napanganga at namumula ang kanyang mukha. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na sobrang half-day daw ang ginawa sa kanya ng ating bida. Ngunit ano daw ba itong kanyang nararamdaman, bakit sobrang sarap sa pakiramdam, at nag-notify na nga ang system ng ating bida. Sabi pa nito na ang host daw ay matagumpay na naging traidor na disciple, at ito ay nagtanong kung ano daw ba talaga ang kanyang gagawin, hindi na daw siya mababa sa isang mahusay na kaaway, siya daw ay nakakuha ng 1,000 breakthrough points, at si Mengday naman ay napakagat na lang sa kanyang labi. Dahil talaga daw palang binaon ng ating bida ang kanyang malaking pamalo sa kanyang iniingatan na kayamanan ng 1,000 taon, ito ay ang kanyang mahiwagang butas, at nag-notify na naman ang system ng ating bida. Sabi pa nito na ang host daw ay nag-dual cultivate sa immortal na sa Mengday, ang kanya daw mga injuries ay matagumpay nga nag-recover, at dagdag pa nito na ang host daw nga nag-dual cultivate sa immortal na si Mengday, ang kanya daw cultivation na kakayahan ay nag-increase. Habang si Mengday naman ay makikita na mahigpit ang kanyang paghawak sa kumot, dahil kalabisan na daw itong ginawa sa kanya ng ating bida. Ito daw ay masyadong greedy, dahil talagang binilisan niya ang kanyang galaw, pero ang kanyang pinagtataka bakit hindi pa ito nilabasan. Halos maubos na daw ang kanyang mga katas dahil dito, at nag-notify na naman ang system na matagumpay daw na tumaas ang kanyang kakayahan ng 100, at tuloy-tuloy pa rin ang pagdagdag ng 100 sa kakayahan ng ating bida. At nag-notice ang system ng ating bida, sabi pa nito na ang host daw ay tumaas ang kakayahan ng 317 heavenly grade, ang kanya daw cultivation speed ay tumaas ng 20-fold, at ang host daw at si Immortal Mengday ay gumawa ng XXX na bagay, kung kaya ang host daw ay na-promote sa 2nd foundation building stage at 3rd foundation stage hanggang sa umabot ng 8th foundation building stage, at lumipas na nga ang ilang oras makikita si Mengday na hindi pa rin makatayo dahil sa labis na pagod. Habang ang ating bida naman ay natapos na sa pagbihis ng kanyang mga damit, at nag-notify na naman ang system ng ating bida. Sabi pa nito na sa ngayon daw ang host ay umabot na sa 9th foundation building stage, agad naman nagpasalamat ang ating bida habang nakangiti kay Mengday, dahil aalis na daw siya, magkikita na lang daw sila muli. Si Mengday naman na hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mga nangyari sa kanila kanina ng ating bida ay kanya itong sinabihan na ano na daw ang kanyang gagawin ngayon dahil binigay na daw niya ang kanyang gusto kanina. Maari na ba daw niyang alisin ang kanyang nilagay na seal sa kanya kanina? Malumanay naman nga nakangiti ang ating bida at kanyang sinabihan si Mengday na syempre hindi daw niya iyon gagawin. Nainis naman si Mengday sa mga sagot sa kanya ng ating bida at kanya itong sinigawan na kung gusto ba daw niyang patayin ang kanyang master. Sumagot naman ang ating bida kay Mengday na kung ayaw daw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa iyong selyadong cultivation dapat daw niyang itago itong mabuti, at nilabas na nga ng ating bida ang isang bilog na kristal. Saad pa ng ating bida na dapat ba daw niya na malaman kung paano ang paggamit ng kristal na ito. Tawang-tawa naman ang ating bida habang kanyang iniinis si Mengday dahil habang gumawa sila ng himala kanina, lihim pala na kinukunan ng ating bida ang buong kaganapan sa pamamagitan ng kristal na kanyang hawak-hawak. Napanganga na lang si Mengday dahil sa kanyang mga nalaman sa mga kalukuhan ng ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na bakit daw niya pinanatili ang totoong mga imahe nila kanina. Agad naman pinahinahon ng ating bida si Mengday dahil huwag daw itong mag-alala dahil kanya lang naman daw itong itatago bilang kanyang souvenir. Bilang matagal na daw niyang kaibigan siya daw na isang disciple ay kanya itong ipaalala. Kung kaya huwag na daw itong mag-isip patungkol kung papaano aalisin ang nakasil sa kanyang cultivation. At dagdag pa ng ating bida kay Mengday na kahit na tingnan daw niya ang kabuuan ng nilalaman ng Tianqiong continent, walang iba maliban sa kanya ang makakapagtanggal ng selyo maliban daw kung ito ay ang reincarnation na ang makalangit na emperador, gayunpaman tulad ng alam mo ang mundong ito ay wala ng makalangit na emperador, kung siya daw na disciple ay mamamatay, siya ay mamumuhay na lang din ng isang karaniwan na tao hanggang siya daw ay mamamatay sa katandaan. Sabi naman ni Mengday sa ating bida na kung hindi daw siya naniniwala sa kanya maari daw niya iyong subukan. Ayon naman ng ating bida na bukod pa daw rito kung siya daw ay mamamatay ang imahe daw ng kristal na hawak-hawak daw niya ngayon ay kakalat, kung magkaganon ano na lang kaya ang iisipin ng mga tao sa kontinente ng Tianqiong patungkol sayo. Naiinis naman si Mengday na kanyang sinigawan ang ating bida na papaalis na,
siya daw na traidor na disciple ay hindi mamamatay sa mabuting kamatayan. Kahit nakaalis na ang ating bida makikita pa rin si Meng Dai na nagmamaktol at kanyang sinisigaw na kasuklam-suklam daw ang traidor na ating bida, at nasabi na lang ni Meng Dai sa kanyang sarili na ang isa lamang langgam na hindi pa nakakatapak sa hangganan ng Daogang ay nakapagtatak sa dakilang kapangyarihan na ito, at sa kanya pa mismo, at nang nasa labas na ng silid ni Meng Dai ang ating bida, ito ay tumingin-tingin sa kalangitan dahil inabot daw pala siya ng madaling araw sa silid na iyon, at siya daw ay aalis sa lugar na ito kapag ang maliwanag na buwan ay nakabitin na sa kalangitan. Nagpapasalamat daw siya sa kanyang master dahil daw sa kanya siya daw ay umabot sa 9th foundation building stage, kailangan na naman daw niyang maghintay, hanggang siya ay mag-breakthrough sa pagiging Lunhai boundary, kung ang Lunhai boundary ay parang isang balde ng tubig. Ang pagpapatayo daw pala ng isang pundasyon ay para lang din pala itong isang proseso ng pag-iipon ng kahoy. At kapag mas matatag ang pundasyon, mas malaki ang pag-aaral sa hangganan ng luhay na nagreresulta sa landas ng cultivation na mas magpapatuloy. Nabigo daw siya sa kanyang huling buhay dahil nalampasan daw niya ang hangganan ng pagbuo ng pundasyon na ginagawang hindi matatag sa kanyang pundasyon sa pag-cultivate, dahil daw doon kailangan daw niyang pilitin na muling itayo ang kanyang pundasyon sa paghubog nito upang maging pinakamahusay na pundasyon na posible. At sa oras na iyon sa kahit na makatagpo daw siya ng isang magsasaka na nasa isang mas mataas na hangganan na hindi niya kayang dalhin, sino kaya daw ang nakakaalam na ang pundasyon na binuo daw niya taon na ang nakalipas ay nandoon pa rin, pero kahit nandoon pa rin iyon paano naman daw siya aalis dito sa Taisu Holy Ground, habang nag-iisip ang ating bida kung ano ang dapat niyang gawin na tuon ang kanyang pansin sa isang silid, ito ay ang office for fast boat, sila ay naghahanap ng tao. Napangiti na lang ang ating bida dahil ito na daw ang kanyang perpektong pagkakataon, at pinakita na nga sa eksena ang isang malaking bundok kung saan nandoon ang ating bida. Seryoso itong naglalayag gamit ang flying boat na tila ba mayroon itong hinahanap, at dumiretso ito sa makipot at madilim sa gitna ng kuweba, at nang nakarating na siya sa kanyang pakay, at kanyang nasabi na ang building foundation resources daw ay nakita niyang muli, sana daw ay nandito pa ang bagay na kanyang gustong kunin, at lumapit na nga ang ating bida sa isang malaking bato, at kanyang kinagat ang kanyang isang daliri, at agad nagguhit ng isang formation gamit ang kanyang dugo, at matapos na niyang nilagay ang isang formation ay matagumpay niyang nabuksan ang nasa ilalim ng bato, at makikita dito ang isang malaking kahon ng kayamanan, kung saan naruroon ang building foundation. Tawang-tawa naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ang kahon ng kayamanan dahil lalakas na naman daw siyang muli katulad ng dati. At sa ilang sandali biglang napatigil ang ating bida sa kanyang kasiyahan dahil mayroon siyang mga taong naririnig na nag-uusap sa hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan.